Magandang umaga po sa Panginoon at sa ating lahat. Ngayon po ay July po, nakalahati na po ang taon. So meron pa po tayong kalahati pa na aabangan. Sana sa susunod pang mga linggo noon ay nandito tayo sama-sama. Ngayon po ang topic natin ay pinamagandang The Beginning of Miracles. Dito po ay sa John 2, verses 1 to 11. Pamilyar pa kayo dito sa kwentong ito, Water into Wine? Alam pamilyar? Meron bang hindi nakakaalam? Malamang po marami po pamilyar dito sa ating first miracle, the miracle of Jesus turning water into wine. Kasi parang ganito po yan eh. Pag tinignan natin, siya po ay nasa chapter 2. Bungad na bungad yan eh. Ang nangyari niyan, mula chapter 1, alam natin lahat, the Word became flesh. Alam natin yun, the Word became flesh and dwelt among us. Bumaba sa ating Panginoong Jesucristo, pinanganak sa sabsabat, namuhay siya kasama ni Mary at ang pamilya niya doon. Pagkatapos ng 30 years, sisimulan niya na yung ministry niya. So after 30 years, ang Word na naging flesh, nagpunta kay John the Baptist. Nagpabautismo ang ating Panginoon kay John the Baptist. Pamilyar pa ba? O baka nire-refresh ko lang, pumunta siya kay John the Baptist para simulan niya ang ministry niya at ang kanyang mission dito, natanggalin at iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Tapos, pagkatapos nun, naghanap na siya ng mga disciples. Nagpunta-punta na siya kung saan at sinabi niya doon sa magiging disciples niya na sumama sila sa kanya. Ayun, gano'n lang nangyari. Pero bago pala ang lahat ng yan, umattend muna siya ng kasal. Di ba parang ang random? Parang, teka Jesus, di ba parang busy ka na? 30 years? Ano yung nasikaso mo na yung mga social events nung 30 years? Bakit? Magsisimula ka na ng pinakamahalagang mission dito sa mundo. Nag-party-party ka pa muna sa Cana, Galileo. Babasahin po natin ngayon. Lahat po ng makakatayo, kaya po tumayo po tayo sa pagbabasa ng salita sa John 2 verse 1. Nang ikatlong araw, may kasalan sa Cana sa Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Verse 3, naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, Anak, wala na silang alak. Verse 4, sinabi ni Jesus, ipaubayan na lang po ninyo ito sa aking ginang. Or sa ibang translation, babae. Hindi pa ito ang aking tamang oras. Verse 5, sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Verse 6, may 6 na banga doon, ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhuga sa ayon sa ritual ng mga Hudyo. Verse 7, sinabi ni Jesus sa mga tumutulong, punuin nyo ng tubig ang mga banga at pinunungan nila ng halos mag-umapaw. Verse 8, sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti, daluhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling ito, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo nilabas ang masarap na alak. Verse 11, ang nangyaring ito sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito, inihayag niya ang kanyang kalwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita, Panginoon. Salamat po, Lord God, dahil, Panginoon, sa patuloy na pagbe-bless niyo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sana, Panginoon, dalangin namin sa oras na ito, Lord God. Samahan niyo kami, Panginoon. Nagkaroon po kayo, Lord God, ng pagkakataong ipakita, Panginoon, sa lahat ng umaten sa kasalang ito, ang unang himala, Panginoon, at ito'y nasundan ng napakarami pa, Panginoon. Hanggang sa present times, Panginoon, sa oras na ito, napakaraming himala ang ginagawa ninyo, Panginoon. Kaya, Lord God, sa oras na ito, samahan niyo kami, Lord God, pag-aralan ng kwento ng unang himala, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mensaheng nais niyong iparating sa bawat isa, Lord God, ay tumimo sa puso at isipan namin. Ito lamang po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Pwede na po tayong umupo. So ayan, na-refresh na natin ang ating memory dito sa kwento na ito na pamilyar po sa atin na
Jesus turns water into wine. Marami po ang pamilyar dito at sana lang wag po natin ito gawing dahilan na kaya nga sister, lasinggero ako eh. Kasi ganda ng verse oh. Ilang galon yun? Si Jesus? Hindi po brother, baka rehab ang kailangan mo. Hindi po ito ang ibig sabihin. Wag po natin gawing justification ang John chapter 2 para tayo'y malulong. Wala pong malulong sa ganitong bisyo. Kinilaro ko lang baka habang nagbaverse, o kita mo, ilang beses binagit ni sister yung alak, makabili nga. Hindi po. Wag sana gano'n. Okay, napakarami po sinisira ng alcohol sa panahon ngayon bilang isang Kristiyano. Nawa magkaroon tayo ng wisdom at control na wag po sana tayong mahulog dito. Tuloy na po natin ha. So dito po, sa buhay na ito ng ating Panginoon, ito po ay sa account ni libro po ni John, ni Juan. At sa libro ni Juan, pito po yung signs na binaba niya sa libro niya na lahat ng ginawa ni Jesus para ipakita ang kanyang kaluwalhatian. At ito nga po ang unang-una, umattend ang ating Panginoon ng kasalan sa Cana, Galilea. At sasabihin natin na itong kasalan na to, kapamilya niya. Kasi unang-una, nandun yung nanay, tapos nandun siya. Hindi naman po likely na umattend ang ating Panginoon ng kasal, tapos nag+1 siya ng hindi impitado. Sama ko nanay ko kasi kahit di mo kilala, hindi po. Malamang sa malamang magkamag-anak sila, pamilya sila, dahil hindi lang siya yung impitado eh. Nandun din yung kanyang ina, tapos nandun din yung mga alagad niya eh. So malapit kay Jesus din yung ikinasal na ito. Tapos nung panahon na yun, ang mga kasalan, kung sa panahon ngayon, ang tagal ako appreciative po ako, mahilig po akong dumalo ng mga kasalan din sa mga kabatch ko, or kaibigan ko, or mga ka-church. Pero meron pong kasalan na ang tagal, di ba? Parang ang dami namang games. Parang may matagal. Etong panahon ni Jesus, mas matagal, 1 linggo. So kung mainitin ka, hindi ideal sa'yo umattend ng kasalan sa panahon ni Jesus. Dahil yung tinutukoy na kasalan dito, linggo po ang inaabot. At nung sa simula po ng kwento natin, 3 araw daw, naubusan ng alak. So meron pang ilang araw na magpa-party sila, tapos wala na silang masiserve na alak. Hindi ko alam kung napakalakas lang uminom ng mga bisita nila, kaya naubos. O baka mahirap lang ito talagang kinasal na to, yun lang yung kaya nilang i-provide. Na umasa sila na sana umabot hanggang sa dulo ng selebrasyon. Hindi natin alam or baka mali lang yung calculation, yung pag-estimate nila ng pagbili at pag-provide ng alak. Kaya doon pumasok yung problema. Naubos ang alak kalagitnaan ng kasalan sa Cana, Galilea. Hindi naman po to life-threatening. Yung kumbaga, o Jesus, mamamatay yung kalahati ng bisita pag hindi tayo gumawa ng alak. Hindi naman. Wala pong ganon kasi hindi po ito tulad ng ibang mga miracles na ginawa ni Jesus na si Mary at Martha nagpunta, Panginoon, kapatid namin, patay na. Hindi po ganon. O kaya, merong leprosy. Panginoon, tulungan niyo ako, pagalingin niyo po ako. O yung babaeng dinurugo ng 12 taon. Hindi po siya ka-level ng si Bartimaeus na bulag buong buhay niya. Dito po may isang kasiyahan, kalagitnaan ng kasiyahan, nagkulang yung yung wine na siniserve. At si Mary po ang nag-reveal ng problemang ito nang nawalan na nga daw po ng alak. So medyo kakaiba nga po, bakit nga ba Jesus, sa dinami-dami ng milagro na gagawin mo, ito ang unang-una mong miracle. Malalaman po natin yan sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ngayong umaga. Napakarami pa pong sinundan na sinasabi natin ng miracle, pero pag gawin natin pattern to, paano nga ba nagkakaroon ng miracles? Paano nga ba gumagawa ng milagro ang ating Panginoon? Dito po ang gagawin nating template para sa mga susunod pang mga milagro at hanggang sa mga milagro ng panahon natin ngayon. Para po magkaroon ng mga miracle, ito po yung unang-una dapat meron pong presensya ni Jesus. Pag nakakita po kayo ng milagro at mga kulto yun, hindi pong miracle. Hindi ko alam po anong tawag doon. Pero pag may presensya po ng ating Panginoong Jesus, milagro po iyon. Lahat po ng miracle, lahat ng himala, dadaan, magkakaroon ng presensya ng ating Panginoon. Ganito po kasi yan eh. Meron po tayong spirit world, familiar kay spirit world. Kung nasan yung Diyos Ama,
Nandun yung mga angels. Nandun din daw tayo pupunta pag namatay tayo. Tapos merong physical world. Ito yon, yung flesh. Doon po, ano sila, magkasama. Kaya po sa Garden ng Eden, tinatagpo ng Diyos si Adan at Eva sa hardin. Na ngayon, hindi nyo mararanasan. Pag lumabas ka ba doon, oh, si Moises, oh. Wala na po yun. Hiwalay na po tayo. Hiwalay na po yung mundo ng spiritual at mundo ng pisikal dahil sa kasalanan. Pero nung panahon po ni Adan at Eva, magkasama yan. Nung nilikha ng Panginoon, wala pong division ang spiritual at ang pisikal na mundo. Pero dahil sa kasalanan, naghiwalay na po. Pero bumabasik ang ating Panginoong Hesukristo. At minsan, pinapakita niya sa akin, nasa atin, pag nagsasama yung dalawang mundo, ang tawag doon, himala. Dahil sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Kristo Jesus. Nagkahiwalay man po yung spiritual at ang physical, minsan nagtatampo sila ng kapirasong panahon at ang tawag po natin doon ay himala. Ganon po, nung pagbaba ni Jesus, nagkaroon na po ng sunod-sunod na himala na bakit ganito? Noon nagkahiwalay ito eh. Noon hindi mo matatagpuan na magkasama ang spiritual at ang physical. Pero dahil nga po sa ating mediator, sa ating tagapamagitan, minsan nagtatagpo sila at nasasaksihan natin ang tinatawag nating himala. Ipagpatuloy po natin ang himalang ito. Nang ikatlong araw, may kasalan sa Kana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Manggitin po natin ngayon sa oras na ito na ang unang miracle nga po ay naganap sa isang kasalan, sa isang wedding. Siguro ito po ang pwede nating sabihin dito sa mensahe nito, kasalan, di ba? Mahalaga po pala ang kasal. Kung hindi po pinahalagahan ng ating Panginoong Hesukristo ang kasal, hindi niya ito pagkakaabalahan, daanan, atendan, at makisaya sa mag-asawang bagong kasal. Pero meron pong approval ni Jesus dahil naandoon siya sa mga araw na sila'y nagiging masaya sa kasal nila. So pag sinabi natin kasal, sana po bilang mga Kristiyano, ganito rin po tayo, hindi lang po ako nagsasalita sa personal na opinion ko. Ito po ay galing sa Bible. Mahalaga po ang kasal sa ating Bible, mahalaga po ang kasal sa ating Panginoon. Binibless ng Panginoon ng isang kasalan ng kanyang presensya at ibibless ng Panginoon ng pagsasama ng mag-asawa. Pagkat sila ay merong blessings or vows na ginawa sa pamamagitan po ng isang kasal. At hindi lang po yun ilang ulit din po na binanggit na ang ating Panginoon ang ating bridegroom at tayo ang kanyang bride. So, ibig sabihin, iba ang tingin ng Panginoon sa marriage. Mahalaga ito kasi inihilang tulad niya sa pangako niya sa atin eh. Siya daw ang bridegroom at tayo daw ang bride. So, mahalaga po. Pero hindi ko po sinasabi na kapag wala ka na, outside of marriage ka, ikaw ay hindi kinasal, ikaw ay hindi na mahal ng Diyos. Hindi po yun. Bababa ako ngayon. Hindi po sinasabi yun. Hindi ko rin po sinasabi na pag ikaw ay outside ng marriage, hindi ka na pwedeng tawagin isang Kristiyano. Hindi ko po sinasabi yun. Pero sa usapan ng importansya at kahalagahan sa mata ng Diyos, mahalaga po ang kasal. Yun ang sinasabi ko ngayon. Dahil ang Panginoon po natin ay umattend, nakisaya sa isang gawain na tinatawag natin hanggang ngayon, kasalan. Malinaw? Okay pa tayo? Pagpatuloy po natin ang ating gawain. Naroon ang ina ni Jesus at ang kanyang mga alagad. So dito nabanggit na nga po natin, malamang kapamilya nito ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil naandoon siya at naandoon ang kanyang ina. At nandun din yung mga alagad niya. So malamang sa isang, kasi po yung Kana ay maliit eh. Siguro, nung panahon na ito ay kasi laki lang na isang barangay. So dun pag sinagawin Kana, maliit lang siya, hindi siya ganun kahalaga, hindi siya Metro Manila. Para siyang liblib na lugar lang sa Kana, Galilea. Kaya mas lalagyan natin ang katanungan, bakit dito sa liblib na lugar, sa hindi kilalang bayan, gagawa ng milagro ang ating Panginoon. At dito nga po sa gawain ito, nandun daw yung ina niya at nandun daw yung mga alagad niya. At ang unang milagro ng Panginoon, doon niya ginawa sa kasalang iyon. Kasi oras po na malaman na sa gitna ng kasalan ay nawalan po ng wine, nawalan ng food,
magdadala po ito ng kahihiyan sa pamilya. Na bakit ka magpapakasal, hindi mo pala kayang mag-provide. Pwede ka pang kasuhan ng bride, tsaka ng family ng bride. Ito yung kinakatakot ng mga tatay sa pagkinasal. Anong ipapakain mo sa anak ko? Ito yung kinakatakot kasi parang pwede nilang kasuhan na sabihin, kasalan pa lang hindi ka na makapagpakain. Tapos pakakasalan mo yung anak ko. Pero noong oras na ito, yun po yung nangyari. Nawalan po ng pagkain. At alam nilang lahat na magkakaroon po ng kahihiyan, ng dishonor sa pamilya po ng groom. At si Mary po ay isa sa abala. So malamang sa isa sa patunay na talagang kapamilya nila ito. Pero dito po ginawa ng Panginoon ang kanyang unang milagro. Na ang Panginoon, isipin natin 30 taon namuhay ang ating Panginoong Jesucristo sa Nazareth. Tahimik siya, private life lang siya, hindi po siya lumalabas na ako ang Messiah, ako ang Savior. Within that 30 years, tahimik po ang ating Panginoong namumuhay. Naghahanda para sa pagsimula ng kanyang ministry. At ito na nga, dumating na after 30 years, magsisimula na po ang ating Panginoon sa kanyang ministry. At ang una niyang ginawang himala sa harap ng pamilya at kaibigan. Marahil ito ang sinasabi ng verse na ito, ng kwentong ito, na si Jesus na pwede niyang simulan 30 years, 2,000 taon, inaantay ako ng mundo. Dumating ang Messiah. At ito na, magsisimula na ako ng ministry. Pwede po siyang pumunta sa Jerusalem, sa parang main city nila, para ipakita na ako itong Messiah. Pero pinili niya yung Cana Galilea, kasama yung pamilya at kaibigan niya, para ipakita kung sino nga ba talaga siya. Marahil ito po yung sinasabi na baka kahit anong ministry, kahit anong calling, saan ka man dalhin ng pananampalataya natin, sana huwag natin kalimutan ang pamilya at kaibigan natin. Baka napakagaling mo dito sa pulpitong ito, magsalita, tumugtog at maglingkod. Pagpunta sa bahay, kamusta? Kamusta ang pamilya? Kamusta ang relasyon sa mga kaibigan? Baka inuna ng Panginoon ito bago siya magpasok po publiko at gumawa ng napakarami pang himala. Dahil gusto niya i-establish muna sa pinakamalalapit na tao nung kinalakihan niya bilang dito sa mundong ito, sa physical niya, na ako ay Diyos, ako ay may ministry, ako ay may mission, pero parte pa rin kayo. Hindi ko kayo dapat kalimutan, kaligtaan na ako'y lumaki dito sa Nazareth sa loob ng 30 taon. Sana ganun din po tayo. Sana ganun din po tayo. Magbabuti kang sa ministry, servant ng Lord. Kamusta kang ama? Kamusta kang kapatid? Kamusta kang anak? Sana po tulad ni Jesus, hindi na kailanman pinabayaan. Inuna niya pa. Bago ako magkaroon ng matapos ang ministry kong ito at matapos ito sa krus ng Kalbaryo, dito ako una gagawa ng himala sa harap ng mga taong pinakamalalapit sa akin. Kaya po sana rin po, mapaalalahanan tayo na tulad ni Jesus, ano man po yung ministry mo, ano man po yung calling mo, saan man po ikaw dali ng inyong pananampalataya, huwag natin kalimutan ang pamilya natin. Huwag natin kalimutan ang mga kaibigan natin. Huwag natin kalimutan saan man po tayo nanggaling. Sa pagpapatuloy, verse 3, naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, anak, wala na silang alak. Si Mary po ay lumapit sa ating Panginoon. Nandun po ang presensya ng ating Panginoon sa kasalang ito. At sabi ni Mary, anak, wala na silang alak. Mapupunta tayo sa kahihiyan itong pamilya natin. At alam ni Mary na itong anak ko ay merong gagawin. May nagsasabi po, kaya lang naman lumapit si Mary kasi all-knowing din siya. Alam niya na dito gagawin ng Diyos ang una niyang milagro. Pwede. Pero mas maglilin po tayo sa nakalagay po dito na lumapit lang po siya at sinabi niya, anak, wala na po silang alak. Marahil nung panahon na ito, mula po dito hanggang sa mga sumunod na verse, nabanggit po ba ulit si Joseph? Wala na, di ba? Pwede natin i-assume na si Joseph po ay patay na. Within 30 years po ng buhay ng ating Panginoong Jesus, siya po ay nawala na, namatay na po. So, nung panahon na ito, si Mary po ay nasa isang kasalan, may nakita po siyang problema bilang isang abala, lumapit siya sa panganay niyang anak. Hindi po siguro nag-aantay siya ng isang milagro, baka nakasanayan niya lang.
na sa loob ng 30 taon, wala akong nilapit kay Jesus na problema na hindi niya sinulusyonan. Si Mary po at si Jesus ay mag-ina po sa relasyon na ito. At sila po ay nasa iisang bahay. Kaya sa loob ng 30 taon, kilala ni Mary si Jesus Christ. Alam niya na 12 taon pa lang to. Nandun na to sa templo, nagtuturo. Alam niya, iba ang wisdom nito eh. Alam niya, oras na lumapit ako dito kay Jesus, meron siyang gagawin. Masusolusyonan niya yung problemang ito dahil wala siyang miski isang problema na dinala sa ating Panginoon na hindi na solusyonan ng ating Panginoon. Lumapit siya dahil alam niya ang Panginoon ay wise, alam niya ang Panginoon ay mabait, ang Panginoon ay mabuti, at alam niya ang Panginoon ay may gagawin. Kaya pumapit siya, sabi niya, anak, wala na silang alak. Kaya po sa panahon na ito, sana po makilala rin natin si Jesus. Katulad ng pagkakakilala ni Mary. Ano man ang problema, wala kang problema ang dadalhin kay Jesus na hindi niya kayang solusyonan. Instinct na ni Mary yun eh. Ay, problema, teka, punta ako sa anak ko. Magaling ko eh. Itong anak ko na, si Jesus, lahat ng problema kaya nito eh. So, nung oras na ito, nakita niya, ay, may problema, punta ako kay Jesus. Si Mary po, 30 taon, napatunayan niya yun. Siya po yung presensya ni Jesus noong oras na yan, alam po natin may gagawin siyang milagro. At sana ganun din po tayo. Huwag nating sayangin yung presensya ng Panginoon. Lumapit tayo. Kahit ano pa yung problema na yan, wala pong hindi kayang solusyonan ng Diyos. Gusto ko rin pong banggitin na napakaganda po ng isang Mary pag meron po tayo sa buhay natin. Dahil si Mary, hindi naman po siya yung direktang apektado eh. Pwede nga pala siya, pero hindi siya yung maapektuhan eh. Ang maapektuhan yung bagong kasal. Pero, dahil nakita niya yung problema, nilapit niya sa Diyos. Nilapit niya kay Jesus. So sana dyan tayo, kanino ba tayo lumalapit ng mga kaibigan natin tungkol sa mga problema natin ng mag-asawa, sa trabaho, sa negosyo? Sino po ba yung mga taong nakapaligid sa atin? Sana makatulad sila ni Mary. At sana tulad din tayo ni Mary. Hindi yung sinira ka ng problema ni sister, o po sister, ipagpe-pray ko. Pagkatalikod pa lang, uy, ano mo ba si sister? Grabe pala yung anak mo, no? Akala ko, bait. Oo, siya mismo nagkwento sa akin. Oo nga, sister. Hindi po ba si Mary? Nakita niya na may problema, imbis na ilagay sa posisyon na madidiin ng couple. Teka, tutulungan ko kayo. At alam ko sino makakatulong sa atin. Ang Panginoong Jesucristo. Sana ganun po tayo. Pag may lumapit po sa atin na mayroong problema sa mag-asawa, sa financial, sana maging tulad tayo ni Mary. Ilapit natin sila kay Jesus. Sabi natin, Lord, si sister, sabi niya po nahihirapan ng pamilya nila. Lord, si sister, gusto daw po ng ganito, ganyan para sa anak niya. Huwag po sana tayo maging kabaliktaran ni Mary. Na kapag may lumapit sa atin ay naging marites lang po tayo. Gayahin po natin si Mary. Mayroong may nakita siyang problema, hindi man po siya direktang apektado. Pero alam niya na ang Panginoon ay makakatulong sa lahat. Kaya lumapit siya sa Diyos. At sinabi niya, anak, wala na silang alak. Verse 4-5, sabi ni Jesus, ipaubayan na lang po ninyo ito sa aking ginang, or sa ibang salita, babae. Hindi pa ito ang aking tamang oras. Sinabi sa kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. So mukhang medyo si Jesus dito. Grabe ka naman, Lord. Yan pa rin yung babaeng nagpalaki sa'yo sa loob ng 30 taon. Bakit ganyan ka magsalita? Ipaubayan na lang po ninyo ito sa aking ginang. Alam naman namin na kaya mo namang gawing wine yun ng oras na yun eh. Powerful ka eh. Marahil medyo sabihin natin na grabe naman si Lord ganyan magsalita sa kanyang nanay. At so mayroon pa dito mga anak, sana wag po tayo sumagot. Hindi sabihin mo sa nanay, teka lang, babae, hindi pa ito ang aking tamang oras dahil baka dumating talaga ang oras mo. Pag ginawa mo yun sa nanay mo, wag po tayong ganyan magsalita. At si Jesus nga, gano'n, no? O teka, maghugas ka nga ng plato. Teka, babae, hindi pa ito ang aking tamang oras. Sabi ko sa'yo, dadating ang oras mo, ng oras na yun, pag sinabi mo yun sa nanay mo. Pero dito, iba po ang sitwasyon dito eh. Sumagot po ang Panginoon dahil baka marahil gusto niya nang baguhin yung dynamics ng relasyon nila.
Sabi ko po sa inyo, ito po ang unang himala na maglalabas ang ating Panginoon sa public ministry niya. At alam ng Panginoon na kilala siya ni Mary bilang anak. Pero sabi ni Jesus noong oras na to, teka, mula noong oras na to, lalabas na ako at magpapakilala bilang Mesaya. Tatapusin ko na ang relasyon bilang anak mo at ikaw bilang aking ina. Dahil ako'y magiging tagapagligtas mo na rin. Katulad ng ating lahat, si Mary din po ay kailangan ng Savior. Kaya nung oras na ito, nilagyan ako ni Jesus ng boundary na, oo, tama, ina kita. Pero sa oras na ito, magsisimula na ako ng mission ko. Magsisimula na ako ng ministry ko. Siguro lalagyan ko na ng boundary. Na ang tawag ko sa iyo ay babae dahil ngayon mula ng oras na ito, ako na rin ang magiging tagapagligtas mo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. So dito nakita natin na si Mary man po ay hindi na po magawa na sabihin sa Diyos na gawin ang isang bagay. Dahil po sabi ng Panginoon, hindi pa po ito ang aking tamang oras. Meron pong translation, hindi pa daw po ito naayon sa oras ng kanyang ama. Pero ang sinasabi natin dito, ang Panginoon po, anuman po ang idalangin natin, ganito rin po ang isasagot sa atin. Sa oras ng aking ama, kikilos ang ating Panginoon. Sa oras ng kanyang ama, ng ating Diyos sa Ama, kikilos ang ating Panginoon. Pero sa oras na ikaw lumapit at nanghingi sa ating Panginoon, tanggapin natin at maging masaya at contented na meron tayong presensya ni Jesus na malalapitan. Meron pong timing ang ating Panginoon at alam po ni Mary yun ang ginawa niya ng oras na to. Kaya nga po ng oras na yun, hindi siya umalis na parang, ay, ganon ba? Pasensya na. Faith pa rin yan eh. Sabi niya, gawin niyo ang anumang sabihin niya sa inyo. May faith pa rin siyang umalis sa presensya ni Jesus noong oras na to at ibinilin sa kanila, gawin niyo kung ano man ang ipapagawa niya sa inyo. Dahil alam ni Mary na mayroon gagawin ng Diyos, pero sa oras ng kanyang ama. Meron pong gagawin ng Diyos, pero sa oras ng ating Diyos Ama. Pangalawa po, the power of Jesus. So kapag may miracle po, meron po dapat presence of Jesus at syempre, power of Jesus. Bago po tayo siguro magpatuloy sa power ng Jesus, focus muna tayo saglit sa mga servants. May 6 na banga doon, ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ang tubig, ang mga banga, at pinunungan nila ang mga banga na halos mag-umapaw. So dito, bago po natin focus sa power ni Jesus, sumunod po muna yung servants eh. Sabi ni Jesus, punuin nyo ito. Siguro kung ikaw ay servant ng panahon na yun, tapos siguro sideline mo lang yun na catering, tapos teka na, wala nang wine, problema to. Tapos meron dito yung lalaki, sabi lagyan daw namin ng tubig, hindi kaya mawala na kami ng trabaho pagkatapos nito. Sabihin ng mag-asawa, bakit tubig yung hinain nyo? Pero sumunod pa rin sila eh. Sabi ni Jesus, punuin at pinuno nila up to the brim. Halos mag-umapaw, punong-puno ang ginawa nila, sumunod po sila sa utos ng ating Panginoon. Marahil sa ngayon, sa oras na ito, alalahanin natin na ganun po talaga gumawa ng milagro ang ating Panginoon. Tayo po bilang mga anak niya, bilang disciples niya, magsiset up tayo ng miracle. Susunod po talaga tayo. Pero, hindi po kahit anong sunod natin, wala po tayong kayang i-transform. Wala po tayong power to turn water into wine. Kahit lahat ng services sa Cavite City, attendan mo, sister, hindi natin kayang gawin wine ang tubig. Wala po tayong kapangyarihan na tulad ni Jesus. Pero pwede tayong sumunod. Tayong mga ordinaryong servants lamang tulad nito. At purihin ng Diyos kapag tayo sumusunod. Sa lahat ng pagkakataon na tayo sumusunod, tulad natin, umuulan, mainit, hindi maganda ang panahon, nagsiserve pa rin tayo. Nandito tayo sa church, nag-ministry tayo, nag-share pa rin tayo ng gospel. Purihin ng Diyos dahil sumusunod po tayo. Pero paalala lang po, hindi po tayong may kakayahang baguhin ang sitwasyon ng kahit na ano po. Wala po tayong kapangyarihan baguhin ang sitwasyon ng isang problema. Wala po tayong kapangyarihan baguhin mismo kahit isang tao. Kahit na 20 oras ka mag-solid dito, para pag uwi ko, sister, talagang bago na yung buhay ko, yung pamilya ko.
Praise God, sumunod ka, pero yung pagbabago na kay Jesus. Yung pagbabago nasa power lamang po ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 10, at sinabi, ito ang power ng ating Panginoon. Masarap na alak ay unang inihahain kapag marami nang nainom. Saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Tayo po ay susunod lamang po. Tayo po ay mga normal, ordinaryong servant. Pero ang power po nagmumula kay Jesus. At ang power na yun ay hindi ordinaryo. Namangha po ang master of the ceremony, ang abala po dito sa handaan at sinabi niya, inilabas niyo sa hulipan yung masarap na alak. Ibig sabihin, nung panahon na ito, nung oras na ito, naubos na nila ang alak, naubos na nila kahit yung pinakamasarap na alak, hinigitan pa ng Panginoon yun. Kasi nakatikim na sila ng masarap kasi naubos na eh. Hinigitan po ng Panginoon anuman ang kayang gawin ng tao. Hihigitan po ng Panginoon ang anumang kayang gawin ng galing mo, ng talino mo, ng connection mo, kayang higitan ng Panginoon ang anumang kayang gawin ng tao. Verse 6, may 6 na banga doon. Ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Dito po ay meron din po itong symbolism sa itong part na ito ng ating binasa. Sabi daw po, yung ginamit ng ating Panginoon ay para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Yung mga banga na yun na ginagamit, kasi bago po sila kumain, meron po talagang jars sa bawat tahanan eh. Lalo dito kasi ganap, party. Maghuhugas sila ng kamay. At kultura ito ng mga Hudyo. At dahil sa kanilang paghuhugas, hindi po talaga sila bilang mga relihiyoso, hindi po sila pwedeng kumain at hindi sila naghuhugas dahil sila ay marumi. At yung mga jars na ito, yung mga banga na ito, gagamitin para sila ay maging malinis. At ito ay naging ritual, tradition ng mga Hudyo. Pero baka kaya talaga ginamit ng Panginoon yung mga banga na ginagamit sa paglilinis, ay para sabihin sa atin, natapos na yung ganong cycle. Natapos na yung isip mo, yung konsepto mo na kailangan paulit-ulit pong linisin yung sarili ko para maging lang katanggap-tanggap sa presensya ng Diyos. Tinanggal na po ito ng Panginoon ng oras na ito. Hindi na po natin kailangan paulit-ulit na maghugas para maging malinis. Dahil alam natin, pag ako naghugas ngayon, paglabas ko, marumi na ulit ako. Magkakamali na ulit ako, magkakasala na ulit ako, magiging malayo na ulit ako sa Panginoon. Nung oras na ito, sa pagsimula ng ating Panginoon ng kanyang public ministry, ginamit niya yung ginagamit na paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. At ginawa niya itong alak. Hindi na daw po natin kailangan paulit-ulit na maglinis ng ating mga sarili dahil bumaba na siya. At ang ginawa pa po ng Panginoon, yung tubig na panlinis, ginawa niyang wine. Ang wine po ay inilalabas sa tuwing merong celebration. Kaya para sabihin sa bawat isa sa atin ngayon, hindi mo na kailangan paulit-ulit linisin ang sarili mo. Dahil bumaba ako, ang magagawin mo na lang ay mag-celebrate. Mag-celebrate na ako ay naging tao, kinuha ang mga kasalanan ninyo at ikaw ay kailanman hindi na makukuha ni Satan. Na ikaw ay kasama ko na sa paraiso. Sa Titus 3:5, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo pinanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Napakaganda po ng unang miracle na ginawa ng ating Panginoon. Ang Panginoon po ang Mesaya at pinakita niya ito sa oras na ito. Yung alak na panlinis, ginawa niyang yung tubig na panlinis, ginawa niya pong alak. Yung ginamit natin para tayo malinis sa mga kasalanan natin sa araw-araw, bawat sila'y kakain, maglilinis po sila, ginawa niya para maging dahilan ng selebrasyon. Tulad na lang ng ginagawa ng Panginoon na binabago ang isang makasalanan, ginagawa niyang isang anak. Ginagawa niya yung may sakit, gagawin niyang magaling. Kaya tingnan po natin ang ating sarili ngayon. Meron pong himala na ibinaba ang Diyos sa bawat isa. Sa bawat pamilya, sa atin po ngayon.
Yun po ang himala na tulad ng ginawa ng alak ang tubig. Pero po, sa pagpapatuloy, ang miracles po ay ginagawa ng Panginoon upang tayo makakita. May nakita na ba kayong miracles? Pwede nyo sabihin sa akin, hindi, dahil wala pa kayo nakikitang pilay na nakalakad o bulag na nakakita. Pero sinasabi ko po sa inyo, wala kayo dito sa simbahang ito kung hindi kayo nakakita at nakatagpo ng miracle. Dahil mas madali pa pong hawiin ang Red Sea kaysa baguhin ang mga buhay natin. Mas madali pa pong makakita si Bartimeus kaysa baguhin ang buhay natin. Kaysa linisin yung mga sarili natin mula sa dati nating mga buhay. Kaya po nandito ang bawat isa dahil lahat po tayo nakasaksi at nakaranas ng himala. Pero yun po ang konsepto ng himala para tayo'y makakita. Makita natin ang presensya at kapangyarihan ng Panginoon. Sa verse 11, ang nangyaring ito sa Cana sa Galilea, ang unang himala ni Jesus. Sa pamamagitan nito, inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Hindi po lahat ng himala magre-resulta ng paniniwala. Hindi po lahat ng nasa kasalang iyon binigay po ang faith kay Jesus Christ. Dahil dito sa verse na yun, ang naniwala po ang mga alagad niya. Praise God kung meron pa po, pero hindi po natin pwedeng i-assure sa sarili natin na lahat na umatay ng kasal na yun, naniwala, nagka-faith, dahil naghimala Hindi po lahat ng nakakakita ng kapangyarihan ng Diyos maniniwala. At ngayon din po, ganun din po ang kwento ngayon. Napakaraming himala ang ginawa ng ating Panginoon sa loob ng 3.5 taon. Pero siya rin po ay pinako pa rin dahil hindi naniniwala sa kanya yung mga tao. Kaya po sa oras na ito, alam ko napakarami sa atin nakasaksi ng milagro. Paulit-ulit pa nga, napakaraming milagro sa buhay ng bawat isa. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Pero nakakalungkot, alam natin, makakakita tayo ng himala pero hindi ito minsan nagiging dahilan para ikay maniwala. Napakaganda ng kwentong ito dahil sa ending nakalagay naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Itong kwentong kong ito, turning water into wine, ay tungkol lamang po talaga sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ito tungkol sa, binanggit niya yung babae. Yung water into wine, yun yung main nun yun yung pinakamahalagang parte nun. Tinawag niyang babae si Mary, hindi po yun. Hindi rin po ang pinakamahalagang parte dito yung alak. Hindi rin po yung pinakamahalagang parte dito yung himala. Pinakamahalagang parte po dito yung mahayagang kaluwalhatian ng Diyos. Dahil po napakarami pong Kristiyano, napakaraming ginagawa sa ating Panginoon. Marami po sa atin nakakita ng miracle. Marami na be-blessed tuwing Sunday service. Ang ganda ng kanta, sister. Ang ganda, ang galing mo mag-worship. Pero ito yung challenge Nakita ba yung kaluwalhatian ng Diyos? O nagalingan ka lang kasi maganda yung boses O nagalingan ka lang kasi magaling si pastor. Ang pinakamahalaga po dito sa kwentong ito, makita, mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos at ikaw ay maniwala. Pwede po tayo linggo-linggo maganda ang Sunday service, maganda ang kanta, maganda ang ginagawa mo para kay Lord, pero ang challenge, ang kaluwalhatian po ng ating Panginoon. Dito po sa unang himala, nagpakita ang ating Panginoon ng kung sino ba talaga siya. Siya po ang ating Messiah, siya po ang magpo-provide, siya po ay magmagandang plano sa bawat isa sa atin. At ang presensya at kapangyarihan ng Diyos ay palagi pong sapat. Marahil tayo po ay sa pagtatapos nitong umaga, tayo po ay minsan katulad nitong couple na ito, nitong mag-asawa na ito. Sila po ay kinasal. Malimit po ng panahon na ito pag ikay kakasal, taon po ang preparation. So taon po sila naghanda, pero nagkulang pa din. What will you do when the wine runs out? Minsan tayo ganyan din tulad ng mag-asawang ito. Ilang taon na ako sa negosyong ito, napakaganda ng ginagawa ko para sa negosyong ito. Pero bakit parang patapos na? Hindi ako masyadong nakapaghanda. Minsan naman, 20 taon na kaming kasal. Pero ba't nag-iiba yung relasyon namin? Hindi na tulad ng dati. What will you do when the wine runs out? Yung pinansyal mo, sanay ka na laging umaapaw. Pero paano pag biglang naubos? Pag hindi ka gaanong nakapaghanda, ito po ang gusto kong makakuha nating katotohanan. Mauubos at mauubos ang wine. Mauubos at mauubos ang alak sa kanya-kanyang aspeto ng mga buhay natin. Pwede naubos ang alak sa office, sa negosyo mo na pinaghihirapan mo, sa pinansyal mo. Minsan po napapagod talaga tayo When the wine runs out, nakakapagod
nakakapagod po talaga. Pagod na tayo magtrabaho. Nakakapagod maging anak. Nakakapagod maging pastor. Nakakapagod mag-ministry. Nakakapagod mag-serve. Nakakapagod maging magulang. Nakakapagod maging ina, isang ama. Pero hindi po ibig sabihin na ikay pagod, ikay talo na, ikay hindi na Kristiyano. Dahil oras na masabi mo ang mga salitang pagod na ako, sasabihin ko sa inyo ay dahil binigay mo lahat. Baka oras na para magpunta ka naman kay Jesus. Hindi po ibig sabihin ng pagod ka, mahina ka. Ibig sabihin ng pagod, binigay mo ang lahat. At praise God, meron kang ganun drive at determination sa buhay mo, pero dadating ang oras, mauubos ang wine kahit gano'n ka ka-ready. Kahit gano'n ka ka-prepare. At sana, kahit na tayo pagod nung oras na yun, gayahin natin ang istoryang ito, ang milagrong ito. Imbitahan po ng couple na ito ang ating Panginoong Jesus. At tayo lumapit kay Jesus tulad ni Mary. Tayo po'y sumunod kay Jesus tulad ng mga servants. At tayo po'y maniwala pa rin kay Jesus tulad ng mga disciples. Dahil ang best wine, ang wine na tatalo sa lahat ng wine na natikman mo ay ilalabas at ihahain lamang ng ating Panginoon sa kanyang presensya at kapangyarihan. Sabi ka kong naghihintay o Yahweh sa iyong tugon pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yun lamang po, magandang umaga po sa bawat isa.